Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Nag-uulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Karambola. Magandang umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. September 1st, 2025, Lunes. Good morning sa inyong lahat. Ako si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana. Maya-maya si parang Jonathan De La Cruz, patatawag na. Okay. Naku po, patay. Patatawag, mapapanood ang Karambola sa aming news website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live po tayo, Facebook, YouTube. Huwag kalimutan, follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola nationwide sa Digital Free TV Aliw Channel 23 at sa DWIZ News TV. Meron tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA For The Box. Good morning. Lalong-lalo na doon sa mga walang pasok. Ayan. Yun. Medyo napaka-late naman ng announcement na walang pasok. Napaka-late? Ikaw naman napabuti nga Hindi kasi nag-announce. papunta rito, ang daming mga bata nasa daan eh. Habang umuulan, nakita ko mula doon sa Parañaque, Mandaluyong, Ortigas. Baka hindi lang nakikinig ng news yun. Hindi eh. Pare, pagdating ko rito, tsaka umating yung announcement. Hindi, nasa pahayagan na eh. Okay. Kaninang madaling araw, nung nagre-review ako ng mga issues, ng mga dailies, nakita ko na eh. Ganon. Uy. Bakit nandun yung mga bata sa... Hindi, ang dami nila. Tapos, hindi aware yung mga magulang nun. Tingin ko dyan, ang Nagko-commute. dapat dyan, yung barangay maging kasama na. okay. Di ba? Kung yung mga magulang, nanay-nanay, tatay-tatay, tito-tito, tita-tita, lolo-lolo, lola-lola, ay hindi pala bantay,
ng balita, dapat doon sa barangay nila parang may town crier. Alam mo yung idea na yun? town crier, ha? Hindi naman. Hindi naman literally town crier. Oo, meron taga, Online na ngayon, kung tatamad-tamad yung mga barangay nyo, wala mangyayari. Right. Hindi talaga kasi. Hindi naman lahat pag ng... umagang ganyan, lalo na Lunes, mga naka-e-bike, Ayan. naka-tricycle, naka-angkas sa motor, and then sa mga bus stop, jeepney stop, andun sila, mga naka-uniforme. Nakita mo. That was as early as, 5:30, 5:45. Hindi nila alam. Hindi nila alam. Ayan, so uuwi. So sayang yung pamasahe. At least kikita yung mga driver. Oo. Anyway, meron may birthday celebration ngayon, ba? Meron. Ako gusto ko wag ko na lang batiin, Yung aking pamangkin na basketball player, si Gab Banal. Uy. Birthday ngayon eh. Hindi ko lang alam kung nagpapadala ng pansit to eh. Ha? Hindi siguro. Ito ang ating news writer dito sa Aliw at sa DWIZ. Si Jasper Barleta. Ayan na siguradong na yan. Sigurado na hindi pa? Hindi pa sigurado? Okay. Ang ating technical staff, Ramon Cerilo. Balo, maraming may birthday na September 1, ha? Aliw. Ang ating Angelica Dehan. Aliw staff to. Aliw staff. Okay. DWIC and Aliw staff. 3 kayo, ha? Paano ba yan? Paano ba yan? Walang response. Okay. Teka, meron din akong gustong batian. Welcome to the Philippines. Ang aking bayaw na si Edgardo Hermanos at ang kanyang may bahay, butihing may bahay, si Maf. Taga Dubai sila. Nandito bumibisita, eksaktong tamang-tama sila sa investigasyon ng mga flood control at mga baha-baha. Bakit mo Yan ang sasalubong sa kanila. Kararating lang nila mula Dubai. Bakit mo nabanggit yung timing? Oo nga, yun ang timing kasi ngayon ang mga hearing. Hindi, a-attend sila Edgar at... Huwag kang mag-alala, mahigit 1 taon pa yan. Si Edgar at si Map a-attend sila nung issue birthday ng kanilang apo, si Scarlett, dyan sa Pampanga. Ang dahilan po ng mga ulan na ito ay mayroon daw... Kabagat. Yung low pressure area. Nandyan malapit sa Catanduanes. Pero hindi raw po ito nakikitang magiging tropical depression within the next 24 hours. Kasi hindi natin alam after that kung ano mangyayari. Pero yung si Jacinto... Jacinto, ang formal ng pangalan ng bagyong hindi, yung isa yun. Okay. Yung pong si Jacinto ay nandyan na over Ilocos, Batanes, Cagayan, doon sa northern part to. Tropical storm yan si Jacinto na lumabas na noong Thursday. Okay? Yan yung naghumahatak ng mga tubig ng yung habagat. Yan yung humahatak at dinadala dito sa atin. Pero wala na raw po yan. Ngayon, ito low pressure area. So, hindi natin alam, baka tumigil-tigil na ulan. Baka. Pero ang dilim at saka tuloy-tuloy ang ulan na hirap. By the way, huling-huli na, meron akong babatiin din, bro. Pare, ako parang ikaw, nag-seminaryo ko saglit, pare, sa SVD, pare, long time ago. Isa sa mga nanalo ditong kahapon sa Ramon Magsaysay Awardee ay aming ka-SBD, si Father Flaviano Antonio El Villanueva. Bro, Ramon Magsaysay Awardee siya. Medyo kilala to dahil for anti-drugs. Anti-drugs at anti-drug war. Hindi lang anti-drug pala. Anti-drug war. Ang nilabanan niya, yung lumalaban sa droga. Tama ba yun? Right, oo. Lumalaban sa droga. Oo. Nilabanan mo yung lumalaban sa droga. Yun ang mga advocacy. And also nagtayo siya ng Arnold Janssen Kalinga Center sa Maynila noong 2015. Bakit para naman nagbibigay ng mga medical services, pagkain sa mga homeless. Ganon. Hindi ko naman kino-question yung Ramon Magsaysay. Pero ewan ko, bakit yung lumalaban sa droga? Ayaw niya yung drug war, yung mga tukhang. Ayaw niya pala. Kilala ko si Father paano niya nalaman may tukhang? Well, pare, he's close to the ground. Na laging ito parang sino ba to? Yung sa India. Hindi ba sabi Teresa, lagi nasa kalye yan, bro. Di ba sabi-sabi lang 'yon?
Well, not for him, pare. Mukhang siya, naniniwala siya. Dahil dyan, Meron. isa Okay. siya sa Ramon Sige na Magsaysay nga. Awardee. Congratulations. Sige pare. na nga. Imbestigahan nyo na rin yung Davao. For, hindi muna. Wag muna pala yun. Wag muna. Well, ang tuloy-tuloy pa rin po ng paghahanap ng solusyon Sa? ang ating pamahalaan dito sa ating problema sa corruption. Naku. Graft and corruption. Daan-daang bilyon, trilyon na nga ang pinaghihinalaang nawawala sa ating public works. Pero So, ang bagong move ay sa akin, ang mas mahalaga, yung Independent Commission na itinatatag po ng, ni President BBM. Pagkatapos, dapat yun immediately. Sa akin, even before nagsalita sa SONA ang presidente tungkol dito, di ba? Dapat naisabi niya na yan na merong independent body kasi isang buwan na rin eh. Ay, hindi ka Mula boto nung dito sa ang DPWH ang mag-iimbestiga ng kanilang sarili? Hindi ka ba boto dyan? Bakit naman ako boboto? Hindi naman pinagbobotohan. But what I'm saying, Parang hindi ka approve. Oo. yung tupa, pinababantay mo sa fax. Alam mo yon? Oo. Oo. Oo, the facts will take care of the... Parang the yung ship, rapist. oo. Pinagbantay mo ng dorm ng babae. Ng mga dorm ng babae. Ganon. Bakit public works? Well, eto, kung i-analyze natin yun, siyempre po, ang mainit ngayon ay pinalitan na ni Oo. Secretary Vince Dizon si Secretary Manuel Bonoan ng Bunuan, DPWH. oo, parang... From DOTR to DPWH. Hindi pa umiinit yung puwit niya. Doon sa DOTR, binunot na ng binunot na siya, DPWH. Maraming well, maraming medyo napaangat doon. saan? Doon sa appointment ni Dizon. Aba, expect mo sinabi ngayon ko, na di magkakaroon ba tayo ng sinabi ko maraming na, press 2 release weeks at ago, ano, si oo. Dizon ang nakaporma dyan. Oo. 2 weeks ago, sinabi ko na po yan. Si Boy Bibo, Well, kaya nga napansin natin, sobrang bibo, di ba? The mere fact, kasama siya sa mga inspection lagi na gulat. Ang mga nangyari kasi, maraming nananawagan, mag-resign na to si Bonoan. Oo. Pero nagsalita siya, hindi ako magre-resign. Di ba? Nagsalita siya ng gano'n eh. Nagbitaw siya ng gano'ng kataga. Hindi ako magre-resign. Bigla nag-resign. Ano ibig sabihin? Tinanggal na siya. Di ba? Kasi kung talagang siya yung nagdesisyon na mag-resign, bakit niya pa sinabi noon na hindi siya magre-resign? So, ang kuha ng marami, kasama na kami dito sa Karambola, tinanggal na siya. Bakit siya tinanggal? Kumbaga siya lang ang sumalo ng lahat ng kasalanan sa DPWH, ganun ba? In 3 years, lilinisin mo yung nangyari in the past 50 years na puro kalokohan dyan sa DPWH. Mabilis si Boy Bibo sa mga may bicycle lane, yung concourse sa Kamuning. Palabas. Mabilis sa... Mabilis siya nasa balita, bro. Ayun nga, palabas. But what I'm saying is matala siya pagdating sa mga low-hanging fruits. Ayun na nga. Low-hanging fruits yung mga mabababang Maganda ang prutas. tawag mo sa mga paandar, palabas. Low-hanging fruits. Maganda yung At term. gustong-gusto ng mga editor ng mga mainstream media. Low-hanging fruits. Yung mga kanyang mga pronouncements. Wala naman nangyayari. Inspection. Napakalalim ng problema. Yun na nga Ang Ewan ko solusyon kung mo, kakayanin niya yan, o. lalim-lalim na nasugat, ang solusyon mo, lagyan ng band-aid. Unless, Hindi, di ba ayos yun? Unless Biner, heads will roll, pare. Mahilig ka ba sa band-aid? Unless heads will roll. Sinaksak ka Andun na sa kanyang, tagiliran. Oo. Lalagyan mo pa ng band-aid. Yun. Ganon. Galing. Band-aid kagad. Let's see, pare. Baka heads will roll sa DPWH. At sa saka, kanyang pagdating, ano bang, so tinanggal si Bonoan. Oo, tinanggal. So anong kuha natin dyan? Sa akin, ano po to? Parang to please the mob. Crucify him. Crucify him. Oh, Ganun ang gano'n. nangyari, oo. Everybody's calling for his head. O, di tanggalin natin. Parang ano na to eh. May kinalaman na rin sa to calm down.
Kasi po, Yeah. medyo gumagrabe. Makikita mo sa Facebook, di ba, galit na galit doon sa mga Nepo babies. Naku. Sino ba yung mga Nepo babies na yan? Ang dami po. Ito yung mga pinangangalandakan. Yung kanilang Yung kanilang pag-aari, mga kayamanan. frivolous. Ano ba yung frivolous? Matanong kita, ikaw ba'y ginawa Frivolous expense ba yun? Matanong kita, paring Col, ikaw ay nagawa mo na yan. Pumunta ka sa isang restaurant kasama si Mrs. at mga alot. Eto ang aming bill. Ayan. Anong nagawa? Mainggit kayo. Ito ang aming bill sa ilalabas- aming kinain. No? At, Ilalabas sa social media. Oo. Ewan ko. Kinukunan rin retrato yung pagkain, no? Pero yung bill, Ayan. bilib ako. Ito, kumakain din to sa ano eh. At hindi pinapakita yung Hindi bill. pinakikita yung bill. Kung magkano yung nagastos doon sa... Oo, Eh, yung kasi bumili- nga, sabi bumili ka ng sinasabi ilang namin. taho, pare, yung bill mo sa taho, pinakikita Kumbaga, mo. meron ng, there's an Eh, uprising. Good morning, sir. Good morning, Kong Jonat. There's Good a morning. culture of What? Anong culture yan? distorted culture. Ayan. Values. Values. Eh kaya nga, Flawed. nakita mo yung isang post? Ano? Paano? Sana, Marami sila eh. sana raw may vigilante na lumabas. Mga ganun na Yan ang sinasabi. dapat Sobra na, ano. tao. Nakakatakot na. So, ang tingin ko rito, to calm down the situation, Situation, yes. ang presidente, tinanggal na muna si Bunoan. Hindi po ibig sabihin niya masamang tao si Bunoan. Hindi. Not at all. Kasi kung kuha nyo, may mga nananawagan kasi, tanggalin siya. Hindi naman natin alam kung sino yung mga nananawagan na yon. Yung nananawagan na yon, yung pala. Sila ang ano. Sila pala number one na kawatan. Oo. Ayan, hindi natin alam. Hindi natin alam yun. At the same time, So, we have to put this in Perspective. perspective, yung pagtanggal kay Bunoan. Ang ipinalit ngayon, si Dizon, yan ang mas mahalaga para sa atin. anong A gagawin guy niya? who makes things happen. Really? O appears to make things happen. Hindi. really? Dalawang Paano ba yan? yun. Paano ba yan? Who appears and reappears. Who appears? Mukhang May ginagawa. Yan, Yan. maganda yan. Alam mo na kagad, naliligaw siya dun sa entrance dun sa MRT. Eh. Medyo, Ano to bata ito ni Cayetano. Okay? Nung panahon ni President Duterte, nailagay ito sa posisyon sa BCDA. BCDA. Oo. Dahil kay Senator Alan Peter, the Cotton Cayetano. Doon siya nakakapit sa brief ni, hindi naman pa, saan ba, hindi naman sa brief nakakapit, hindi ano? Hindi. Saan? Alam mo na. Sa Cape. Sa Sa Cape. Cape ni Cayetano, yan. ano ba Yan po ang background niyan. Kasama siya doon sa... Tinanggal sa BCDA yan. Bakit tinanggal? Tanggal sa BCD. Yun ang dapat malaman. May mga question sa mga transaction. Okay. Yan kasi yung yung ASEAN Games, doon The nagsimula. highly controversial as Yan. So, ngayon, nagkaroon ng resurrection at naibalik sa DOTR. Yan. At ang balita naman natin ay iba na ang kanyang backer. Kasama pa rin si Cayetano, pero May dagdag. May dagdag. At parang bumibili ka ng taho, may dagdag. May dagdag. Ganun ba yun? Nadagdagan. Lagyan mo ng konting arnibal. Ayan. May Pero, dagdag. like it or not, alam ko naging controversial sa inyo yung he has this brand that he makes things happen or appears to make things happen. Reappears. Marami siyang laging ginagawa. Galaw ng galaw, galaw ng galaw. Boy Bibo nga eh. Boy Bibo nga. Pero yung sinasabi ko nga sa'yo, yung mga ginagawa niya, Band-Aid, ang lalim-lamin ng problema, ang kanyang mga solusyon, ay napaka-superficial. Mount Kamuning, nilalagyan ng concourse. Yun, galing. Maganda sa maganda sa optics paningin. nun, maganda nun. Ngayon na raw po ang taking ni Yes. Boy Bibo. Yes. Yung pagtatanggal ng mga vendor sa MRT station sa Bumalik. Taft buo nga. Bumalik. Pagka tinanggal bumabalik yun. Bumalik. So, makikita nyo po, reflected yung sinasabi namin. Doon sa statement ng PCO, Presidential Communications Office. Office. Si Dave. Yan daw desisyon na yan. Pinakikita lamang
ang resolve, ano ba yung resolve? Ng administrasyon na maglinis. Yan. Hindi ko alam kung paano graduate doon yung appointment ni Dizon. Yes. Na maipakita na Na talagang naglilinis. desidido ang administrasyon maglinis. Okay. To deliver honest and effective. Tignan niyo po yung track record. Para maliwanag. Okay? Okay? Yung commission ngayon ang sa akin mas importante. Parin Jonat, anong issue dyan sa bagong independent commission to investigate? Parang ano to parang, sana sabi nung isang comment na Shades of. narinig ko, parang agraba. Shades To of. appease the mob. Shades of. Shades of. Well, baka may mangyari. Oo. Pero yan, para sa akin, depende kung sino mga ilalagay dyan. Ever hopeful tayo dyan. Sigurado, ngayon pala, doon nga daw sa Senado, ang dami na naglakalakaran. Hindi lang yun. Dahil sa investigasyon. Nagkakabanatan among themselves. Ano ba yung sabihin ba na tal? Nagkakairingan. Nagkakapatot sa dahan. Ayun, patot sa dahan. Righteous indignation all over Righteous the place. indignation. Bakit all over naman the place. tinatabla nyo yung hearing ng Blue Ribbon kasi? Ito naman mga to. Si Lacson gusto pang tablahin yung hearing. Sabi nung ano niya, yung nag-hearing. Sabi ni Marcoleta, Oo. Senator Marcoleta, sabi, tinatabla nyo yung hearing ng Blue Ribbon. Ano ba? Meron ba kayong tinatago? Bakit ayaw ba Ande, ang niyang... paliwanag ni Lacson, magsisimula daw yung hearing ng 9 o'clock ng Finance Committee. Yung Finance Committee po maghihiring ng budget. Alam naman natin, nandiyan sa budget, ang mga kaduda-duda. Sinabi na ni Deputy Speaker Puno, plugged in. Ang dami pa rin nandoon na dapat wala na doon. Ano naman yung plug-in na yan? Flagged. Flag? Flag o plug o sinuksok? Plug in. Kaya nga sinabi niya, isinuksok ninyo, tatanggalin ko. Plug. Plug in. Sa budget. So sabi ni Lacson, ngayon, pagsasabayin mo yung hearing, parehong importante yun. Yung hearing na yun. Yun lang daw ang paliwanag niya. So hindi nila tinatabla si Marcoleta. Nagalit si Marcoleta sabi niya. Pero Ano sabi? Bakit daw nire-reschedule yung Blue Ribbon Committee? Ano? Ni Ray? Schedule. Nire-reschedule. Hindi yung finance dapat ang reschedule. Ganun ba? Bakit naman? Ano ba meron yung Blue Blue Ribbon? Ribbon, oo. Di ba yung finance mas sa akin, futuristic. Tsaka DBC. Yung future budget. Yes. Oo. Ito, nangyari na Yes, sa Blue Ribbon. Although, importante din po yun. Malaman. Hindi naman natin sinasabing ano. So, pareho sila importante. Yes. Pero itong independent commission, pare. Yan. Yan. Critical yan. Marami po kasing kuro-kuro na sali-salita na dapat yan daw talaga ang mangyari. Kasi kung aasa tayo sa Senado, ang sinabi nga natin, meron naman mga senador na, I don't recall. Yes. Righteous indignation. Ayan. Di ba? Ibig mo sabihin, may nakausap akong cabinet. Okay. Talaga daw mas malaki ang per head ng senador Siyempre. kesa sa per head ng congressman. Although kasi sa Congress, Marami marami sila sila. Right. Kaya Halos maraming pareho hatian. lang ang budget niyan eh. Pero mas malaki ang per head ng senador. Siyempre. Okay. So, may investigasyon doon. Sa House din, may investigasyon. Pero, magko-concentrate ata sa Davao. Hindi Tsaka naman. sa... Wag ko, all other administrations. Yan. Pero nabanggit lang yung Davao. Pero ang totoo po niyan, isa yon sa mga iimbestigahan. At saka- Although pinlay up ng media, Yes, yun. yung Davao,
Kasi po, mas good copy yun. Good copy yun. Mabibili yung balita. Pero ang totoo dyan, ang sinasabi naman ni Benny Abante, lahat. Kagaya ng Davao, gawin natin yan. Yung Eastern Visayas, yung mga Bicol, Yan. Bulacan. Ang importante kasi pati dyan, mga kapatid, ay yung flood control projects na nagkaroon ng mga problema, hindi lang kasi ngayon. Yan ang dapat natin maintindihan. May mga carry-over yan. Halimbawa doon sa Bulacan, 2019 pa pala ginagawa yun eh. Oh, yung Mindoro, ganun din. In other words, hindi lang ngayon. So, titignan nyo dapat lahat yan. Lahat yan. Pero, si Presidente kasi sinabi niya, from the time I assume office to the present. Yun naman. Yun lang naman ang sinabi Yun niya. lang naman. Pero hindi sabihin, hanggang doon lang Hanggang tayo. doon lang, hindi. Hindi naman siyempre lahat na sinabi ng Presidente, yun lang ang mangyayari. Kamukha nitong independent body, independent commission na to. Alangan naman yung 2022 to 2025 lang ang Titignan yan. Wala yun. Mahirap yun. Nanginginig na ngayon yung mga bilyar. Bakit naman? Bakit naman? Kung makasilip yung Bilyar City. Sinisilip na nga ni Congressman Mark Santos yun eh. Sinilip na niya. Pinuntahan na niya. Hindi lang sinilip. Pinuntahan niya. Hindi, Tinignan talaga. In-interview si former Senator Cynthia Villar. Sinabi niya, ang may kasalanan yun kayo, mga tao, yung mga basura nyo, iniiwan nyo sa kalye. Ayan. Hindi kayo Bakit manage ng yung ba ang issue doon sa Bilyar City? Kaya nagbabaha daw ngayon. Hindi, ang issue doon, tinayo yung mga kalsada. Ginamit yung public funds. Nawala sa lugar. Pagkatapos sa makikinabang, yung kanila real estate company. Hindi ba yun? Hindi ba yun ang issue? Hindi. Basura daw, basura. Basura. Okay. So, yan bang independent body, siyempre hindi pa po buong-buo yan eh. Ano ba mga saklaw niyan? Ang sinasabi natin, siyempre, yung iimbestigahan dyan, number 1, DPWH. Yung collusion nila with contractors. Together with lawmakers. Yes. And local government. Okay, yan po mangyayari yung project dahil sa tatlo na yan. Diyan ba magsisimula? Okay. After that, paano yung COA? Meron din pananagutan ng COA dyan. After the COA, they signed off on all of this stuff. Yes, yung acceptance po ay yung local government. Yan. Etong local government ngayon, nagmamalinis. Yes. Yan ang sinasabi natin. Pero ayon sa aking nalalaman, may nagsasabi sa akin mga kontraktor na tingin ko ay malilinis. Okay? Sinasabi daw ng mga LGU, walang permit. Kaya hindi nila alam yung project. Yan ang palagi nila sinasabi. Obvious po yan. Kapag may nangyayari dyan, sa tinatayo at hindi mo alam, you're not doing your job. Pag may tinatayo dyan, ang trabaho ng mga tauhan ng LGU, tignan, bakit wala kayong permit? Ano yung ginagawa nyo dyan? So ngayon, ang palusot nila, na itayo yan, nagiba, pero walang permit. Pwede ba yun? Bakit nung tinatayo, hindi nyo nalaman? Hindi nyo napansin. Hindi nyo nadaanan. May pananagutan din nyo. Kasama ba sa investigasyon nyo ng dapat. independent body? Ibig mo sabihin, bigla ka na lang na nagulat? Ay! Hoy! Meron tinayo, walang permit. Nagiba na tuloy kasi walang permit. Yan. Yung ghost project, maiintindihan ko. Oo, Dahil wala naman nangyayari. ghost na eh. Wala Papel kayo yun, nakikita, papel, walang permit. Oo. Pati acceptance ng COA. Alangan bigyan nyo ng project ng permit yung ghost project. Alangan. Oo. Bakit hindi pwede? Bakit Bakit hindi pwede? Ghost din yung permit. Okay. Ayan. Pwede yun, pare. Ghost project, ghost permit, ghost permit, ghost repair. ghost acceptance. Ghost acceptance. Ang hindi lang ghost doon po, yung pera. Oo. Kasi, yung totoong pera yun. Totoong pera yun. So, ilan? 5 na yan. Yan. LGU, COA, yung tatlong nabanggit natin. Kasama dyan ang BIR. Of course. Okay. Of course. Paano? Bakit hindi nyo na silip-silip man lang ang kita nitong mga Nabigla na lang kayo. nagpapalabas na meron silang bagong eroplano sa Facebook. Oo. Meron bago yate. Okay? May- 4 na pong luxury cars. Ayan. Magla-lifestyle check na ngayon, sabi nila. Hindi, BIR nga eh. Huli na kayo. Huli Ngayon na. kayo Ayun. mag-lifestyle Medyo check. 8:32 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882.
Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako po si Conrad Banal. Kami po hindi pinatatawag. Hindi, iba ng kami. LTO. Wala pa patawag. Well, mabalik tayo doon sa mga kailangan bantignan nitong independent commission daw. Nasabi na natin, COA, LGU. Paano yung BIR, pare? BIR, Customs. Ang nangyari po dyan sa mga ghost project ay ghost receipts. Yan. Paano namang may na pinakikitang resibo eh. Oo. Hindi ba? Kumbaga, para pumasa sa COA, Audit. lahat, meron po mga papeles. Yung ghost projects. Kasama sa papeles na yan ay mga resibo. Paano nangyaring may resibo ang isang bagay na hindi naman nagawa? Paano nangyari yan, parin Jonat? Yun Di ba ang- ghost receipt din? Oh, Ghost receipts. Yan po, sagot na yan ng BIR. Okay? Ghost receipts. Ghost invoice. Yan, mga lahat yan. Yun naman COA yun. Ghost invoice. Okay? Meron tuloy nagagalit. Nagsasabi na ngayon, wag muna tayo magbayad ng tax. Parang civil disobedience yan. Kasi sa Indonesia, nakita mo, Oo. niransak yung bahay nung isang minister ba? Dahil stupid daw yung mga nagde-demonstrate eh. Oo. Ang ginawa, nilusob yung bahay niya. Nilusob yung bahay Basta niya. niransak. Yan, mob-rule na po yan. Oo. Mahirap yun. Yun pinagtatalunan doon, yung sahod pa lang. Dito sa atin, trilyon Trilyon. ang pinag-uusapan. Naramdam na ang galit. Di ba? Yun daw mga nepo babies. Ano lang yan? Binalikan mo na Tip naman of ang the Ice cream. ice pick. Tip of the di ba naglabasan na nga yung mga magagarang relo ng mga Yung Nepo Babies, kanina nung commercial, tinasabi nga ni Kong Jonat, ito marami sa kanila, mga influence, ano tawag din? Influencers. Influencers na dati. Ganun. Kaya, Okay. kaya lang mahilig sila magpo-post ng ganun. ng labas. O ngayon, dumami na Hindi, na yung- content. Kaya Pare, Yan. Pucha. ikaw naman, Grumabi. influencer sila dati. Kung may mga issue, maglalabas kayo. Oo. Yan ang influencer sa akin. Ang influencer, hindi nagyayabang no kanilang biniling bagong bag o yung kanilang bagong eroplano o yung bagong kotse, bagong yate, kumakain sa mamahaling restaurant. Iba yun. Pinangangalandakan. Kayo, wala kayo nito kasi mahihirap kayo eh. Hindi influencer sa akin yun, yabang yun. Yung mga influencer, they talk about issues. Alam mo, marami naman issue ng Right, lifestyle. Yan ang Mag-agree ka man o hindi, at least pwede issue natin ang gawing pinag-usapan, example oo. na influencer si Trixie Cruz. Yung ganun, oo. Yan. You agree or not, yun yung... Nakita nyo ba nagpo-post yan ng ng mga mamahaling bag? Hindi, pag kumakain lang tayo. At saka pinopost niya yung pagkain, hindi At yung saka- hindi yung bill kung At saka magkano. binabayaran ni Oo, binabayaran ni Boss niya. Edgard. Oo. Hindi siya nagbabayad. Hindi siya nagbabayad. Ganun ba Wala yun? siyang bill reveal. Ha? Bill reveal. Wala siyang bill reveal. Ano yung bill reveal? Hindi ko alam yun. Papakita mo yung bill. 700,000 binambayad namin dito. 700,000. Baka naman yan? Dong, Vietnam. Oo, kaya marami. Hindi, Kaya ano? mahal. Pera. Ano? Kaya baka 700,000 dong. Korean Won. won. So saan po mauuwi lahat to? Hindi pa natin alam. Pero ang immediate po ang pangangailangan na response. Dahil dito sa 2026, meron na naman. Aabot na naman dyan. Budget, Baka may mangyari daw doon. Yung Quezon City, parin, gulat na gulat ako doon. Alin, Nakita mo ba yung mga Ay, foto yung, hanggang baha. bubong ng sasakyan, yung baha? Tsaka, Paano nangyari yan na isang oras na ulan hanggang bubong?
Tapos yung sa UP, yung nagbaha, hindi nagbabaha yun, yung sunken garden at ano. Pero may kaibigan ako, sa Loyola Heights sila. No. Sa buong buhay niya, hindi niya naranasan ang baha. Biglang Ay, bumaha. sorry, may sagot na pala si MMDA Chairman Artist. Ah! Sumagot? Sumagot. Nandito na sa maaga ko sa newsroom. Ini-interview siya kabilang Maartes? sabi. Tayong mga Pilipino, kailangan maghanda na talaga tayo sa climate change. Nako. Wow. Wow. Sabi ko, ay naku, hindi ako handa. Bakit Brilliant! hindi ako? Brilliant. Brilliant! Tama Time siya. to be ready for climate It's time change. to be sabi ready. niya. Sabi Okay, niya. galing. Ngayon ko lang narinig. Hindi, yun. ako rin eh. Ha? Mali ako. Magaling, Hindi ano? ako naghanda eh. Mali tayo, hindi tayo. Okay. Paano kaya ito? Ang paliwanag po daw nila, napakalakas talaga ng ulan. Kaya, Flash rain flood. lang, flash. Saan naman? ang maganda Hindi- naman hindi siya doon, gaya ng undoy na tuloy-tuloy. at maganda naman doon, malakas yung ulan, pero mabilis din na Humupa. umupa. Ano ibig sabihin yan? Marami po tayo pwede i-conclude dyan. Aba, yung mga drainage natin, dahil sa dami ng construction, halimbawa, Katipunan, puro condo na yan. Yeah. Yung bang ating, Pero doon na ano. yung ating bang mga carrying capacity ng mga waterways at saka naayos na ba yan? drainage, nilawakan ba nila dahil nakita mo yung Makati? Nung dinevelop ng Ayala, yung Ayala side of Makati, Okay. ang lalaki ng mga nila na ginawang mga tawag nito floodways. Di ba? Yung mga talagang Tinansya na nila na kailangan ilawakan yung carrying capacity nito. Dahil dadaming tao. Density. Ayan po, tawag dyan. mapupunta na naman tayo dun sa issue ng land use. Ayaw ng Kongreso Ng zoning. galawin yan eh. Zoning Kasama pa. sa zoning kasi, babaguhin nyo dyan yung supply ng tubig, yung drainage, yung mga kalsada, sidewalk, kasama yan. Okay? Dati pong mga residential niya, pinagtatayo ng napakatataas na kondo Na hindi pinag-isipan yung... na wala, anong hindi? Hindi inayos. Inisip yung kita. Dati merong imbornal. Imbornal, alam na nila na hindi kakayanin yung kondo ilalagay. Pagkatapos nung tinatayo pa yung mga kondo na yan, siyempre yung kanilang mga debris, Kung saan nilagay. yung mga debris, yung mga alikabok na nanggagaling sa construction, pag naipon sa kalsada yan at umulan, Ay, magiging putik. hindi na magiging, Mapupunta yan sa drainage. hindi na magiging putik yun. Baka mamaya semento nga yun. O yun. Yung mga ganyan po, may science yan. Sinasabi na yan ni Palafox. Yung mga marine scientist natin sinasabi, yung construction boom, yan nakakasira din yan ng ating mga, ano tawag dito, yung mga corals. Dahil yung dumi, doon na pupunta sa dagat, namamatay ang coral. Construction boom. May mga reglamento ba tayo regarding that? Meron. Local government yan. meron. Local government Hindi yan. nasusunod. Yung mga Hindi construction lang nasusunod. dust ba? So kasama po yan sa mga issues. Local government yan. Kasi lilinisin mo, make sure na yung gumagawa Ngayon, ng pare, ayos. kung yung imbornal, yung mga drainage, di ba nakatakip ng kalye yan? Kung kalahati niyan, putik na. Kaya ang baba na ng carrying capacity. Yan. Maliit na nga yung imbornal in the first place, tinambakan mo na napakaraming kondo. Wala na yun. Pagkatapos yung imbornal na yun, kalahati, putik na. Wala na. Paano? Paano natin lilinisin yung mga imbornal na yun, pare? Meron bang, is there a way? Sabi kasi mga LGU, lilinisin namin. Yan. Yung mga drainage and everything. MMDA. Nangyayari ba? May paraan ba sila to do that? Ginawa ba ninyo? Ba't ngayon lang ninyo inisip yan? Summer, rainy season na. Ikaw naman, buti nga inisip pa eh. Ayun. Pati climate change nga, naisip niya. Hindi raw kakayanin ng drainage system yung ganong kataas na volume. Hindi naman po ngayon nangyari yan, boss. Ever since I can remember, umuulan talaga ng ganyan napakalakas. Okay?
Pero konti lang ang naapektuhan tao dahil konti lang ang mga nakatira doon sa mga binabaha. Eh ngayon, kondo-kondo na, mga kotse-kotse na. Kaya hanggang bubong yung tubig. So ano, yung wake-up call sa LGU, bro, ganun, I mean, Kasama sila. Kasama kasama sila. sila, yung mga Hindi, nasa Quezon hindi City, sila dyan kayo pwede, magalit. hindi sila pwede Sabi niya. climate change, naging scientist ka. Alam mo, simple lang yun. Climate change mo yung estero. Yung estero. Importante. Hindi mo Pumayag- ka pinalaki yan. Hindi mo pumayag ka kang tayo. inayos yung Oo. putik dyan. Ang problema, parang lumalabas na Pasahan yung mga mayor, si Lenny Robredo daw, sumali na dun sa mga mayor. ayan, yung May kanila- sinabi? May sinabi? Hindi. They have this Sumali na. organization ngayon. Patay kayo. Yan. Yung Ikaw, patay kayo. Mayors for Good Governance. Ikaw, MAGA. parang, Ano ngayon? parang, Sumali siya. Dumadami na daw sila. Okay, oh, good. Bantayan nyo ng gusto. Yung inyong lugar. Oo. But at the same time, do something. Yes. Hindi Hindi po pwedeng puro na lang accusation, expose, What about your- expose, meron din kayo pananagutan dyan. Kagaya nga na sinabi namin. hindi Yung naman, lang zoning, Mm-mm. kasama sa inyo yan. Hindi naman, Okay, so LGU. So, BIR, paano yung audit? hindi pwedeng kasi, Lastly, the financial system. Kailangan din po kasi ang pinag-uusapan ho makasama. natin dito, totoo, may problema tayo. Lahat ng mga nagkasala dyan, talagang tutugisin natin. Pero pinag-uusapan din po natin dito, at mas mahalaga, yung solusyon. Yung future. Kasi- So, ikulong mo yan. Hindi Oh. papalit naman Oh. magnanakaw dyan eh. Anong, Di ba? paano yung sistema Yan mo? pong mga magnanakaw, nakalinya na yan. Kaya, baka nga, Ganito yung sistema dyan. O, nagnakaw ka. O, kami naman. Yung, Baka- Susunod doon sa kami naman. baka O, nga sila doon yung sa nanunulsol eh. Tanggalin mo na yan, tanggalin mo na yan. kami naman. Kami- Ayan. Baka kasama nga. Pero wala ka naman solusyon. Wala kang binigay. In the future. Alam mo How naman- do we prevent this? Alam mo naman na yung sistema, bulok na nga eh. Bulok eh. the mayors for good governance, Oh. ang balak nila establish best practices, mga ganun. Ano Ano yun? ibig sabihin ng best practices? Yung mga nagagawa ng isang magaling na mayor sa lugar niya, baka pwedeng... Alin doon? Alin nga? Aling lugar ang best na practice? merong best practice. Nasaan yun? Wala pa. Kino-compile pa nila, bro. Yan. At, So, meantime, to become a publicity full-fledged muna. member pala, you So, habang wala you must pa yun. attend at least 3 official activities of the organization. Ayun. Sabi ko, may attendance pa pala to, no? Okay to. So, meantime, habang wala pa yung kailangan nilang gawin. Palabas muna. Okay. Yun ang hindi Bibo ko nga muna, gusto bibo. eh. Okay. Yun ang hindi ko gusto eh. Nag-aaladison kayo eh. Oh, Aladiso. Ito. Niligyan mo ng example. Nakabinbin ngayon. Ito Okay. Nakabinbin ngayon dito. Ma'am, ito, magtatayo ako ng 500 million hotel dito. Saan? Sa lugar nyo. Ito, nabili ko na ho ito. Okay. Okay. 500 million or ano. Saan mo ilalagay? Ito, malapit lang, kasi meron view ng... Paano yung traffic dyan? May view ng... Tatanungin mo ba yun? May view ng river, etc. lahat, etc. Maganda ho ito. Ay, hindi pwede dyan kasi yung carrying capacity, etc. Ito na yung konseho mo. Pinirmahan na ako ng ng council may resolution eh. So, You mean to tell me you're going to give up 500 million? Pirmado na. Pero, Oh. so, mapipilitan nyo, Mayor? Yan ang mga sinasabi ko eh. Ah. Hindi ka pwede magtayo dyan. Ma'am, yung zoning yan nung previous administration, approve eh. approved na yan eh, oo. Hindi ka pwede magtayo dyan. Isa pa. Oo. Bakit po? Isasaayos Kasi, natin. ang may-ari niyan, lupa na yan, nabililhan mo, kalaban ko sa politika. Yan, Yun ang, Itong lupa ko rito. Mas maayos to. Available yan. Available yan. Maganda carrying capacity dyan. Ayusin natin yan. Ganyan ba yan? Ano ba? Ano ba? Nangyari yan sa totoong buhay. Of course. Yung UST, Yan. dyan sa Jensen, ang UST magtatayo Magtatayo ng ng campus. campus. Nakita ko yung lugar. Campus. Oo. Binisita ko yun. Hindi nakapasa. Hindi Bakit? pwede. Hindi pwede. Bakit yan ang binili nyong
Lupa. Hindi ka man lang nagpaalam sa akin, ano ba? Ang laki-laki ng lupa ko rito. Ano? Bakit hindi yan ang Yan. tagal na delay niyan? Buti ngayon, nakapagbukas na ulit, mukhang nagkaroon ng meron ng mga 300. Ayan. Anak, ganyan ang nangyayari Sa local. Okay. Sa local. So, ngayon, ang local, BIR, yung AMLC. Yan. Kasi po, in the future, kapag yung mga yan, nagpapasasa pa din doon sa kanilang mga ninakaw, magiging baliwala kung ano man ang measures na gagawin ni BBM. Di ba? Baka kapag nakaw ka pa rin at maitatago mo at maipapakinabangan mo. Kailangan po mapalakas yung money laundering moves natin. Money laundering moves at saka yung pag-asal ng mga bankero. Kasi, katabi. Ang ganda ng mga suit ng Amerikano. Sir, magdi-deposit po ako dito. You're very much welcome. So they will turn a blind eye dun sa kung saan man galing yung Branch pera manager, niyan. meron kayong quota, branch manager Hindi, ka? ako duda ko parin Joel na blind eye lang eh. Oo, hindi. Tingin ko kasama. Kasi kakabakas talaga. Yan ang mas masaklap. Hindi talaga tatanggihan. Hindi lamang doon sa kikitain ng bangko eh. Oo. Ma'am, meron kayo rito? Yan. Branch manager ka. Yan po money laundering, drugs. Yan. Okay? Sinasabi natin, yan ang number 1 na target. Terrorism. Kidnapping, mga ganon. Pero kasama din po doon yung corruption. Dapat! Ay, may ginagawa ba tayo ron? AMLC, dapat palakasin niyang AMLC na yan because you hit them where it hurts. Biro mo, nakaw ka na nakaw kung sino-sino. You risk your life. You risk your reputation. Alam mo yung You risk the reputation of your children. yung sinasabi mong construction, sabihin natin isang malaking building bigla doon. That in itself, kaya nila ginagawa yun. Nilolonder na nila yung pera. Kasama nga Dapat yun. yun, nakikita na ng AMLC yun. Na, uy, ano yan? Yung ganun. Hindi nga. Alarm bells na yun. Sa Red ganyan flag, kalaking red flag. pera, Oo. trillion ang pinag-uusapan. Tingin mo kasi-kasi, yung transaction na yan, impossible. Ikaw naman, parang Joel. Dumadaan niya sa financial That system. is, Consortium of laundering na banks. Consortium of banks ito. Yan. 1 billion eh. 1 billion na ano yan May eh. respectability na kagad yung project, ano? Amerikana nga eh. Naka-Amerikana eh. Di lang, na-press release na yan. Lalabas pa sa pahayagan. Oo. We are gentrifying the place. Yan. The district. Yan. Gentrification Gentrification yan. Gentrification. Nakita mo? Pag ribbon cutting yan at ando pa si Mayor at sila konsehero. Ay, yun na. yung nga nandiyan Doon sa Mandaluyong, sa Hulu. Hulu. Yung condo by the riverbank. Riverbank. Oh. Susumbong ko sana sa Mayor, bigla, ay, guest pala siya. Wag na nga lang. So, Nahiya ako sa sarili ko, wag na. nahiya ka na. Guest pala siya. Sabi ko. So, yung bang komisyon na bago, ay aatupagin din yan. Yung money trail. Dapat naman. Okay, kasi po Dami sinasabi palang na moving parts niya. sa Hirap pa. investigasyon lang ba Dapat yan, no independent talaga. nagkadayaan o it will set the pace Yes. for future. Yan po ang magiging ngayon, kung kailangan ng in the future, ano po mga experts na kailangan dyan? Kailangan nyo ng isang finance expert. Yes. Dahil dyan po, palagay ko, dyan magkakasubukan dyan sa taguan ng pera. Yung mga nagsabong, yung isabong, Paano nangyari? itinakas na yung pera. Balita ko. Ngayon, paano nilang naitakas? Hindi nabantayan ng AMLC? Ilang taon ng issue yung isabong? Sabi ko na sa'yo, matalas ang ALMC. Sinita nga yung bayaw ko dahil sa 100,000 pesos na Nako, na kakatakot. manager's check. Saan galing yan? Yeah. Saan mo? Nakakatakot. Ay, upo. Napaganon. Ang kaya nila, Matalas ang AMLC. kaya nila si Bobby yung pinlang. Si 100,000? Renato Caron. Ano ba? 100,000? Saan mo Wag mo nga ibibigay sa akin yung 100,000. 100 million lang ang standard dito. dito? Hindi na pinapatulan. Hindi na yung pinapatulan yung 100,000. Yung Luzon Development. Sinita.
Constant yun, every month. 34. May deposit, may 34. deposit. Hindi umaabot ng half a million Oo. para hindi nire-report. 34 checks yun. Kung Kasi ikaw ba, masisita ka pag lumagpas. ang kasalanan doon, ang BSP, dapat yung Luzon Development Bank, Nung nakita pinenalize. Dapat yung Luzon Development Bank, nakita mo pattern every month, ganyan. may pattern. Nilulusutan mo lang yung, yung minimum. dapat ni-report mo yun. Hindi mo ni-report. O may kasalanan ka, kulong ka. Hindi kinulong. Ibig sabihin, nagkaayusan. Financial expert yun. Ayan. Marami- Yan ang magandang crime. Naka-Amerikana at masikip. Masikip. At, Maayos. decent yung tignan. Mambago. Yan. Yan. Parang yung nagbabayad ka lang ng 10 centavos per square meter Yan. sa prime area. Walang red flag. Wala. alarm, Wala. wala. Nothing yun. Nothing. Out of the ordinary, wala. Balikan natin ngayon yung tatlong main yung starring role. Contractor, So, yan. engineer, district DPWH, at saka yung mga lawmakers. Kulang daw parang Conrad sabi dito Ano sabi? ni Andrew. Bakit hindi mo sinasabi yung tungkol sa LTO, customs at saka CAAP? Ano yun? Ibig Kaap sabihin? dahil yung... Yung aeroplano. Aeroplano no? Oo nga, ano? LTO, yung mga kotse. Customs, Pasensya na po kayo kasi nabayaran ako eh. Iniwasan kong sadya yan. Mga Nabayaran ako dyan sa... dahil hindi ko nabanggit yung kaap eh. Kasi paano na papasok yung mga luxury cars na yan kung hindi man lang... Dahil sa customs. Totoo. Ang nagpapasok niyan, hindi naman yung bumili. Paliwanag ko lang sa inyo. Ang nagpapasok po niyan ay yung mga tindahan. Yung mga car dealers. Oo. Sila, yung umaayos niyan lahat, nilalagyan yung customs, dahil meron silang kliyente na napakalaki naman ng binabayad sa kanila. May order na. Money is no object. May order na kagad yun. Ayan. Rolls Royce, hindi mo nakita. Yung mga eroplano naman po, ang Oh. mga ahente niyan ay Ay, naglipa na. yan, oo. Nako. Alam, nakakaamoy yan. Kumita to si Ganito. senator. Oo. Kumita to si contractor. Ayan. Yung mga ahente niyan, nako, parang Yung mga, para anay yan. hindi mo natin dapat inano yung mga, magandang sinabi mo, paring Conrad, ha? Siguro dapat ma-intelligence work na rin tayo, building up. Sino-sino kaya itong mga magagaling na ahenteng to? Ayan. Yan. Real estate, ha? Aeroplano, luxury cars, mga bags, magaganda itong mga jewelry. Dapat Mabilis siguro sila meron makaamoy. ka ng alam dyan. Meron silang department. Anonymous? New business. Anonymous, magre-report sila. Ito po mga to, Oo, bumili yan. ng ganyan. Ito, Yan. baka pwede yan. Baka pwede yan. Ewan ko lang. Hindi. Baka- May mga real estate companies, meron silang primacy of values. Hindi nila bebentahan pag medyo dubious yung pinanggagalingan ng pera kung Hindi nila suitcase ang pambayad. Hindi nila bebentahan ng diretso. Hindi nga. Sa gilid. Hindi naman talaga kasi magbabayad ka 20 million cash. Ilang bag yun? No, hindi. May May mga May bangko. banking transaction May din banking dyan. transaction. Yun nga ang katakataka doon. Yung Eh, bangko. walang na-flag. yung bangko. Eh, ibig sabi natin, kasama din kayo dyan. Okay? Oh. Yung mga agent, sige, sabihin mo na kasama, pero in a small way. Oo. Pero at least yun, it leads you, the trail can start from there. No. Yung kaap, pag bumili ka ng aeroplano, totoo, hihingi ka ng permission dyan. Pero ano naman namalay nila doon sa financial transaction nun? Iimbestigahan pa nila? Hindi. Trabaho ba ng kaap yun? Pero informasyon yun. Sir, Mahalaga so, impormasyon. Ito, dalawang aeroplano. Kailangan independent investigation. Yun, body hindi. talaga. Ibig sabihin ko, these are the things na dapat natitignan. Gets nyo? Gets nyo? Gets nyo? Gets? 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 Yan. 9 o'clock ng umaga, gets? DWIZ 882. Aliw, Channel 23. Meron siyang ganun. Rambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz,
Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Ayan. Morning. Good morning. Wala pa daw, sabi ni Direk. Wala. Ang isa pa daw nakalimutan natin, Ano? yung mga nasa mga, ano to, Nasaan? mga ano, Laylayan? Hindi Hindi. na yun. Hindi kasali yun. pasugalan, mga Soler, etc. shh. Malalakas daw. Malakas ang alin. Ako, Okada, yan, mga resort. Maraming nagsusugal doon na, naka-disguise. naka-disguise. Pero hindi na sila na pumupunta sa mga normal. Diretso doon sa gaming room. Diretso. Ayan. May sariling kwarto. Mga high rollers. High rollers. Bro. Kasama Eh, sila doon talaga sa namang- junket. Wala ka rin lang. Kapag easy money, makikita mo naman kung paano gastusin eh. Hmm. Di ba? Pero malaki doon, sinusubi na yan. Ang theory nga, inilalabas ng Pilipinas. Naka-ano na yan. Kaya, nakasubi na yun. Okay. Nagde-debe- Meron nag-comment dito, okay, sa DPWH, magkakaroon daw ng sweeping changes. So, Paano naman sa Senate? Paano naman sa House? Paano naman sa COA? Yun daw nung asawa ng COA, involved din. asawa ng COA. Oo. Isipin mo, yun ang mga taga-bantay Yun na nga, involved din daw. Paano naman yun? Paano naman yung... Eto si Soto, may sinasabi, baguhin na yung party list system. Kasama yun. Kasama din po yan. Yes. Mantakin mo, very powerful position, APRO, party list. Ba naman? Sana kung kamukha ni Jonat yung party list. At least may tiwala ako dun. Hindi ba? Kailangan mabago yan eh. Paano nangyari na ang party list naging powerful sa Pilipinas? Yung APRO, kung ikaw ang head niyan, ikaw ay district representative. Pag may kapalpakan ka, mananagot ka doon sa mga distrito mo. Constituents mo. Oo. Kapag ikaw ang party list, kanino ka mananagot? You were voted at large. Kumbaga, kung sino lang... Hindi ba? Hindi ba napakalaking kalokohan yung ginawa natin na yan? Bakit ba naisingit sa Constitution yung... Hindi, nasa batas yan eh. No? Hindi, Constitution. Pero you can tighten the... sa Constitution kasi merong... Baguhin natin yung mga yung requirements. requirements, yung accreditation, you can tighten it up. Oo. Hindi hanap buhay. Hindi hanap po eh. Ganun eh. Kung contractor ka, tayo ka ng party list, congressman ka na rin. Okay? Kung party list congressman ka, tayo ka ng construction. Yun ang Di mas contractor ka na rin. Oo. Congressman ka na, nag-contractor. Napakahusay eh. Nang naging sistema eh. So sabi ni so, sana makapasa yun. Ito sasabihin ko naman kay Senator Soto, good luck na lang sa'yo sa House. Kung yan susuportahan ng mga party list doon, ang suswapang niya mga yan. Maswapang pa yan kaysa kay... Well, di ko lang sasabihin. Hindi daw naman lahat, sabi ni, Nino. ni Andrew. May mga ayos din na party list. Oo, meron. Pero karamihan. 60 kasi. Hindi ko naman sinasabing lahat eh. Malaking block kasi yan. Laki black. Ilan? Mga kasi 20% of And the then house. you have to please them eh, no? Yun ang problema ron. Black. Black kayo eh. Black. Kumbaga, kuntsa-kuntsaba na yan eh. 20% of the total membership kasi should be party list under the Constitution. Oo. Kumbaga, force to be reckoned Parang with. gano'n. Lalo na pag ka. Okay. Meron muna tayo maiksing Okay. mensahe galing sa PCSO. Alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang-gawa. Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang-gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang-gawa. Yun. Ibig sabihin po na kawang-gawa, yung talaga. Yung tunay na tulong. Hindi corporate social Ay, yung responsibility, kawang-gawa, CSR. nagnakaw ka. Pagkatapos ibibigay mo sa simbahan.
Para Iba hindi na kumibo si Cardinal o si Bishop o si Iba yun. iba yon. Hindi po 'yun ang ibig sabihin natin. Ang sinasabi ngayon ni Ping Lacson pare, yun daw mga dating pinuno ng House at saka ng Senado doon para yung mga budget insertions, sila daw ang nakakaalam Nakakaalam yan. kung kanino nang galing yung mga insertion. Ba't hindi Hindi, nagsasalita? binanggit Saka niya. kung saan pumunta. Oo, yung Senate Finance Panel daw sa 19 Congress. Ano naman kung sa pumunta? Si Angara daw at Poyo. Ibig mo sabihin, may Oo. pinuntahan na iba? Sa House Appropriations Baka- Committee, Saldico and Stella Baka Quimbo. papunta ron, nagpunta sa bulsa, gano'n? Naligaw. Naligaw sa bulsa. Sino yon pare? Sino? Si 19th Congress. Oo, sa 19th Congress, si former Senator Angara at si Senator Po, Grace Po. Sila yung Ay, silang chair dalawa. ng Senate Finance Panel. Silang dalawa yung tahimik na yun. Tahimik. Ngunit Tapos, walang kibo. Sa House Appropriations Committee, si Saldico at Stella Quimbo. So, they Uy! would know, ma-identify nila sino yung mga senator at congressman na nag-initiate ng budget insertion. I don't recall, Your I don't Honor. recall, Your I don't Honor. recall. Doon I na don't naman tayo recall. sa don't recall. Matutulad kayo dun sa minister ng Indonesia niyan sa pinagagawa. It was, Grabe yun, na Oo. niransak, ni-raid yung bahay niya. May maraming kinakabahan. Huwag naman sana tayo umabot it was at the height of discussions, Your Honor, Oo. that these things were... Height of discussions. Ito, ngayon, si Congressman Richard Gomez, si Goma. Ayan. Kinakalaban na rin ng mga kapwa-congressman niya. Ulul ka ba? Ba't mo kakalabanin yung media? Nagagamit mo nga eh. Pag gusto mo, Ay, nako. Sila-sila ang gulo nila eh, Oo. pare. Paano yan? Tapos sa Senate, ganyan din. Ha? Sa Senate, lalo na doon. Kasi ilan lang sila ron eh. Yung pong dahil sa baha-baha na naman ngayon, ingat daw kayo sa lepto. Outbreak, sabi po ng Department of Health. Okay? Ano ba ang solusyon dyan? Huwag ka lumusong. Paano ka hindi lulusong? Anong hindi ka lulusong? Paano baka ka nga uuwi? Kaya mo yung YouTube, inabot nga eh. Kanina, yung mga batang na pumasok na dahil walang announcement na walang klase. Lumusong na. Lepto na sila, lahat sila, bago Ang sabi ng DOH, kapag daw napilitan ka lumusong, agad-agad pumunta sa pinakamalapit na health center for medical consultation. May early detection ba yan? Lepto? Medical anong mangyayari doon, DOH, kung consultation lang? Titignan ka lang nung tao doon. Ay! Lepto ka. Lumusong ka? Lumusong ka eh. Good luck. Ganun ba sasabihin? May test Hindi yata ganun yan, yun. bro. Hindi, no. Meron ba early detection yan? Meron silang sinasabi na pag ikaw lagnatin or ano, may mga ganun silang symptoms. Ang number one po dyan, kapag ikaw ay may open wound Yeah. at papasukin niya ng tubig na meron noong lepto, ay delikado. So kung may open wound, paano gagawin doon? Huwag ka lulusong? Magbotas ka siguro. Oh. Meron ba nabibiling botas na hanggang hita? Hanggang hita. O hanggang dibdib? Meron pong prophylaxis na sinasabi dyan na gamot. Okay, baka yun, kumbaga, ano ba yun? Kumbaga, pag lumusong ka, you will take that prophylaxis. Para hindi ka matamaan. Meron daw po sa mga government hospitals niyan. So, ganito na lang. Kung ikaw ay napilitan lumusong, punta ka sa government hospitals. Okay? At may open wound ka. Bibigyan ka ng prophylaxis. Gamot po yung prophylaxis. Bibigyan ka nun. Itong isang taga-subaybay natin paano hindi ka naman lumulusong, pero yung binaha yung bahay mo. Patay ka. Patay Ayun na nga. Wala Isa ka pang nang iwas problema doon, yan. Pwede ba namin sisihin yung flood control, mga projects, yung mga kontraktor at saka politiko, sabi niya. Singilin man lang namin yung gamot para sa sa leptospirosis. Ayun. Ano ibig sabihin nun? Hindi, yun na nga. Paano sila, di ba? Yung bang dati hindi naman binabaha yung lugar nila. Ganun.
Tapos binaha ka. Tapos kailangan mo linisin. Tapos sisisihin ka pa ng dating senador na ay, ikaw ay may kasalanan kasi yung basura nyo tinatapon nyo. Hindi Patay. kayo nagwe-waste segregation, hindi kayo ano. Sino ba yung senador na yan? Si Cynthia Villar, dating senador. Doon sa Las Piñas, sinisin niya ang mga taga Las Piñas. Bakit naman Kaya kayo binabaha. bakit naman kasama pa yung bakit naman kino-quote pa siya? Napakaloko naman ng mga media outfit Alam na nila yun. na may makukuha silang quotable quote. Kaya inaambus nila. Ito naman isang to. Alam naman nilang good riddance na nga yan sa Senado eh. Tapos siya pa kino-quote niya. Interview niya, anak. Ano ba naman kayo? Ha? Mga anak. May dalawang anak? May dalawang anak. So, Tsaka pinakamayaman na Pilipino. Di ba? Kaya kino-quote. Ganun ba yun? Ano? Ito po, yung Philippine Contractors Accreditation Board, isa pa yan. Isa pa yan, pare, na pikab. Parang Jonathan, anong gagawin natin nila. Reorganization. Triple A contractor. Complete. Ano yan? Total. Papalitan Tapos din. tignan mo na mabuti kung, Under DTI yan eh. tignan mo na mabuti kung Under ano pa itong mga DTI, ito. yung substandard po ng mga materyales na ginagamit sa ating mga public works, sa mga projects, dumadaan din ng DTI yan eh. So baka dapat yung commission, imbestigahan na rin tong DTI. Hindi off the Bakit hook si, nakakapasaya mga substandard materials? Secretary Roque hindi pala off the hook dito. Kasi silang ang under sa kanilang Philippine regulatory Ang sinasabi ni Lacson, umbrella hindi lamang lakaran dyan, extortion na. Paano extortion? Nangihingi. Hindi lang yung aabutan. Hindi na smiling money to. Hindi na talaga. smiling money. Extortion Iba na. na. Hindi namin re-renew lisensya nyo. Bahala ka Brad. kung ano ka. Brad, baka nabibigla ka lang. Hindi ma-renew niya lisensya nyo. Kahit na ipakita mo, hindi, ito okay yung mga project namin above board. Aba! Para yan ang mahirap na nangyari sa Pilipinas. Ikaw na, nagko-comply ka na, you're doing well. Titingnan nung regulatory. Ay, nako, hindi kami inspector. naniniwala dyan. Hindi, ganito ang problema ko sa extortion. Mabuti kung i-extort ko, malinis. At maayos yung kanya mga trabaho. I-extort kita, walang damage. Ikaw lang na damage ko. Okay? Ang problema ko sa extortion, maski tarantado yung kontraktor, kung ano-anong mga kalokohan ang ginawa sa project, substandard and everything, o hindi tinatapos, pero bibigyan pa rin kita ng accreditation. Dahil hilingan kita ng pere. Yun ang matinding damage dyan. Hindi, ang problema nga. Milyunan yan, pare. Ang problema nga, hindi na nga umaabot sa extortion, pare. Ano? Boss, Okay. napakaganda yung track record mo. Na ano na eh. Ito Ay, hindi. Kulang. Yun ang extortion doon, pare. Yun. Yan ang extortion doon. Boss! 10 mil. Reiko, laki na nun Si na. Mrs. gusto magpunta ng Milan eh. Bibili ng Prada eh. Paano kaya to? Ayan. Yun. Mamaya nalakad nito eh. Yun ang ano. Ayan. Nagmamadali ako, Kulang. boss. Please naman, boss. Kulang naman May yan. project akong sasamahan eh. Ganiti. Iho. Yan. Iho, baka nabibigla ka lang. Hmm. Kung yan ang... kung yan lang ang ibibigay mo sa akin. Ano to? Ginawa mo akong barangay captain? Pick up ako ha. Pick up. Pick up ako. At kasosyo ko rito yung DTI. Ay, hindi Ah. yan. Meron akong boss. Alam mo na yan. Haharap daw po sa Senate yung sinasabing si Sara Diskaya. Totoo kaya to? Totoo kaya yan? Haharap daw siya Ayun. Hindi, sa Senado. baka kung ano maikanta ay, nako. Ano, kasama niya si Corina at si Julia. Yan ang problema pag nagkaharap-harapan dyan at sabi, ay, Ma'am Janet. Oo. Nagka-Ma'am Janet. Nagka-Ma'am Janet tayo. Oo, Patay tayo nako. doon. Hindi, pag humarap ba siya, meron siyang sasabihin. Meron.
Meron. Ano sasabihin niya? Kaya namin nilagyan ng elevator para sa pagkain itong bahay namin para yung mga anak namin hindi nabababa. Titingnan, mali ang niluto ng kusinero. Kaya Ganon. pinadadala na lang ito. Magaling, ha? Sa taas. Yan Pero yung ikaw dumb waiter. Oo. Alam niyo yung bahay ni Conrad, pang mga 6-footer. Sabi ko, wala kang elevator na gano'n, pare. Ba't gano'n? Hindi ka nagpagawa. Bakit naman? Para pag dinala yung pagkain doon sa third floor Hindi niyo, naman dinadala yung Hindi ba? pagkain. Bumababa kayo. Bababa ako sa kusina. Ako nga nagluluto eh. Oo nga pala. Isa sila diskaya, hindi gano'n. Hindi naman ako contractor eh. Hindi ka naman. Okay. Haharap daw eh. Haharap. Haharap. Eh ano yan? Magkakatinginan ba sila ng ano? Yes, yes, O magkakaiwasan ng ano? Ng tingin? Hindi, kaya? magkakatinginan yan. May project ba sa Bulacan to? Ha? Meron. Diyan walang Ano yan pansinan eh. Kasi ano yan? Ito, Oo. handa ako makipag face to face. Ganon. Oo. Kanino? Ayan, oh. Eh yun na nga eh. Yun ang mahirap dun eh. Kung nagkakaintindihan kayo, hindi kayo magkakatinginan dun. Tayo Ako- ba ay nagkita na noon o ano? At all. I don't remember. You're under oath, I ha? don't recall. Remember, you're under You're oath. under oath ka. I don't recall, sir, that we ever met. Ano tong picture nito? May nakatabi pa lang senador na iba. nakatabi. Ano tong picture nito? What is this? Ano yan? Yan ang naku. That is inadmissible Inadmissible in court. Hindi court ito. Patay tayo. Patay. Ang mga mga advertisements po ngayon, ads, marami kayong makikita. Tukol sa mga materyales, mga culvert, No. na ginagamit sa flood control. Kanya-kanyang pasikatan na ngayon yan. Yung mga Ito, bakal. pinakamatibay ito. Yan. Sa akin, pare, product standards, dapat may requirement na listahan. Ito ang pwedeng gamitin sa Flood public control. works. Flood control or ito. public works. Wala tayo niyan eh. So yung specs po, bahala na yung contractor. Mag-uusap sila ni engineer, walang nakaset dyan na specs. Sabi ito ng mga kaibigan natin, contractor. Wala, kunwari lang yon na nakalista. Pero yung actual na product specification noon, Kung nasusunod. Kaya nga sinasabi. kaya kung meron nakalista ang DTI product standards, eto mga to pwede. Pwede naman ganun. Ngayon, babantayan natin yon para hindi magkalagayan. Pwede naman mangyari yun. Halimbawa, yung mga dams natin, halos ganyan din yung flood control. Dams na yun, 50, 60 years ago pa yan eh. Yung mga anggat. Oo. O, ba't hindi nangyayari yung mga yun? Ibig sabihin, napakatindi ng... Ba't hindi bumabagsak ka mo? Oo. Di ba? Yung mga dams, dams yun. Accusation naman nila kung pati yun. tinira. Hindi. Ang daming mamamatay. Hindi, ibig sabihin ko, the standard for the dam should be the standard for the flood control. Dapat ganun eh. Oo. Ang ganda nga nung isa ay natapos din ang flood control. Kasi may nilagay na parang pader sa isang ilog. Yung nilagay, puro karton. Ayun. Ay natapos din, salamat po. Yan. Yung standard, ibig sabihin ano yan? Hindi na po kailangan, rocket science eh. Alam na natin yun. Oo. Para ba napakahina naman ng ating At saka alam mo, monitoring. in terms of design and in terms of standards, ang dami ng bagong technology ngayon eh. Hindi nagbabago. Pumunta ka doon sa program of work, ito sheet pile, ito pa rin, etc. Ganun pa rin eh. Hindi mo naman tinitignan yung halimbawa yung river. For example, dyan sa Nauhan. Alam mo naman na yung Nauhan, caldera. Ibig sabihin yan, dating, vulkan. Vulkan eh. Talagang yun. Magkakaroon ng tubig sa gitna. Tubig sa gitna, one way or the other. Mm. Ngayon, bakit mo palalagyan ng gano'n? Ayusin mo na lang yung flow ng river. Kasi anong prinoprotectionan mo? 6,000 people lang yun eh. Pinalayas mo na yan. Inilagay mo na yung 6,000 na yan in another area para hindi na sila, and then let it be. Bakit kailangan pa ng intervention? Kaya nga, hindi mo naman wala kang intervention. Talaga, hindi ko maintindihan to si Jonathan. Sayang naman yung kita. Oo, Kung hindi magkakaroon ng intervention.
Oh, hindi ko naman maintindihan yung Tried and analysis tested mo eh. na yung ganitong klaseng shit pa. Oo. Rip-rap, yun ang ginagawa nila. Eto meron akong good news sa'yo, parin John at parin Joel. Si Finance Secretary Ralph Recto. Ayan. Yan. Nag-utos na po sa BIR at saka sa BOC. Ano daw ang kailangan gawin? Expedite investigations. Galing. Yan. Expedite nyo na. Ha? Ano kayo ibig sabihin ng expedite? Bilisan. So, kukupad-kupad kayo eh. Takal nyo eh. Minsan lang nagsalita to si Secretary Secretary Recto. Ralph Recto. Expedite pa sinabi. Tao ka naman. Parang mema, no? Parang mema. Parang lang naman. Tingin ko hindi naman mema. Pero parang mema lang. Okay. At least nagsalita siya. Okay? Doon sa DSUD, alam niyo ba yung press release ng DSUD? Ano bang sinabi ng parang hindi should? Ay! Hindi raw pwede ang corruption sa mga housing projects. Ayan. Bakit? Dahil babantayan daw nila. Ito yung tanong ng mga tao. Meron bang housing project? Hindi nga pwede corruption sa housing project. Meron ba? Okay? Walang corruption dahil walang nagawang housing. Anak ka ng toko. Napakahusay. May ribbon cutting, tsaka yung yung shovel, yung groundbreaking, meron. Magkakaroon ngayon kasi bago na kami. Yan. Ayan. Yan. Magkakaroon na. Magkakaroon na. Promise yan. Oh, yes. Talaga? Yes. Okay. Sige. Payag kami. Pero bakit mangangako ka pa? Walang corruption. Gawin mo na lang. Ayan. Hanggang ngayon, puro plano lang yung housing natin eh. Meron naman na di-deliver na housing. 6 million units po ang kulang eh. Nakakailan na ba tayo? Ha? Puro mga press release pa din hanggang ngayon eh. Ilang buwan na ba yung bagong Human Settlement Secretary? 3 months. 3 months na? Bakit wala pa rin? Ayan ang sinasabi ko sa iyo. Kung ikaw kumaya ka kay Boy Bibo, nalaman ng tao na marami kang ginagawa. Ito po ang kanyang pangungusap ng ating pinakamamahal na DSUD. Ang kanilang press statement. Gusto niyo marinig? Sige pare, na rin lang eh. Gusto niyo? Hindi nga, totoo. Ito statement po ng housing. Integrity, transparency, and accountability are values we must guide every stakeholder as we work together with government to address the country's housing needs. Yan. Gusto niyo yan? Sarap, Asan po yung bahay? Ayusin na po. Honesty, transparency, okay yan lahat eh. Asan yung bahay? Meron na ba? Malapit na. Anong malapit na? Ayos na po yan. For the past so many years, since the time of, sino ba yung nagsimula? Marcos pa, di ba? National Housing Authority. General Tobias. Puro mga token po ang ating mga housing projects eh. Subdivision Hill, may lupa dyan maliit, magtatayo ng ilang pong bahay, tapos Ang di naman large scale na matitiran. housing talaga nung panahon ni FM eh. Yun ang large scale. Sina wala. General Tobias at lahat. Walang nangyayari eh. Wala bang one big push? Kaya over the years, Kala to make a dent sa backlog man lang. 6 million units. Kaya yung mga kababayan natin, kung saan nakatira, informal settlers. Ang problema po dyan sa mga ganyan na walang matiran, kasi nagkakaroon ng racket.
Para ikaw makatira ka sa isang colony ng informal settlers, magbabayad ka rin, pare. Kanino ka magbabayad? Sa isang siga doon. Na nagpapatakbo. Imagine the culture of corruption na ginagawa niyan for lack of a government program. Pagkatapos, yung mga totoong bumili, naghirap, hinulugan yung kanilang mga lupa sa subdivision. Kinukuha. Ng mga developers. Why? No choice po yung mga tao. Kailangan nilang may materhan. May mauwian. So kahit ano na lang yan. Dalawa yung problema dyan. Yung housing yung low-cost housing na talagang massive dapat na workout. The other thing is the rental. Yung mga naiengganyo doon sa mga development na hindi naman na ibibigay ng developer o hindi nagkaroon ng development. Yun. Yung mga developers nakakaloko. Di ba, 3 years ago, sinabi ng presidente, i-inventaryohin nyo lahat ng lupa ng gobyerno. Parang seryoso niyang gagawin, ipupursu yung housing. Ginawa na ba yun? Ayun. Na-inventaryo na? Yan nawala na yung mag-iinventaryo eh. Wala na yung pag-iimbentario. Diba si Eloy Saga? Alak ka ng bote. Alak ka ito, kumbuhay ito. Ba't nung nado siya, hindi niya ginawa? Kaya nga, science-based nga ito eh. Ay, nako. Problema yung housing. Dahil po sa informal settling, nandyan na rin yung baha. Magkakadugtong yan. Kasi saan itatapon itong mga to, yung kanilang, di ba sa waterways? Ganun pa rin. Kung hindi maayos yung ating housing, kasama po dyan yung problema sa pagbabaha. Kasama talaga yun. Kasama yan. So, kung ang ating matatanggap lamang dito sa ating mga housing authorities, honesty, transparency, accountability, all these nice words. Zero tolerance. Corruption. Sige. Hanggang matapos ang mundo, puro transparency, honesty, walang mangyayari dyan. Dapat siguro mga editors pagbawalan nila the use of such Statements. Ano ba? Hindi, kasama yung mga editor dyan. Ayun. 9:32 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 88. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga tamang balita sa oras na ito. Iba pang opisyal ng DPWH na sangkot sa anomalya ng flood control projects, pinagbibitiw na rin sa serbisyo ng isang mambabatas. Kung sino yan, alamin natin sa report ni Patrol 30, Jelly Mendez. Hinamon ni Mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na magbitiw na rin sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang iba pang opisyal na sangkot din sa palpak at maanomalyang flood control projects. Kasunod na rin ito ng pagbibitiw sa pwesto ni Manuel Bonoan bilang kalihim ng DPWH. Ayon kay De Lima, welcome ang resignation ni Bonoan para na rin mabigyang daan ang isang impartial investigation at kinakailangang reforma sa DPWH, pero hindi pa dapat anya maabsuelto ang dating kalihim sa pananagutan sa katiwalian sa flood control project sa ilalim ng kanyang pamumuno sa ahensya. Binigyan din ng kongresista na kung may natitira pang kahihiyan at konsensya ang iba pang opisyal o DPWH official na sabit sa issue ng korupsyon sa proyekto ng gobyerno, mas mainam na mag-resign na rin ang mga ito at ilahad ang lahat ng nalalaman hinggil sa issue. Ayon kay De Lima, nakatutok sa issue ang taong bayan na pagod at galit na sa paulit-ulit na pagbaha at walang katapusang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Anya hindi uubra ang mga pampapogi at hindi po pwede ang substandard na investigasyon, naguguho at paglilipasan rin ng panahon hanggang sa makalimutan na lamang. Dagdag pa ng kongresista, kailangan malaman ang katotohanan at panagutin ang mga sangkot sa katiwalian. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Dating DPWH Secretary Bonoan present pa rin sa hearing ng Senado ukol sa mga isyu ng katiwalian sa flood control projects. Kuha tayo ng update live mula sa Senado. Naroon si Patrol 19, Celi Ortega. Ma'am Celi. Bago yan, nagpasya ang Senate Blue Ribbon Committee na isa
cite in contempt, ibig sabihin, inisyuhan ng warrant of arrest yung mga pinadala ng sampina ng mga kontratista pero hindi pa rin sumipot sa panibagong pagdinig ngayong araw nito ng Senate Bill 120. Kaya kuhanin natin yung mga pangalan ng mga may isyuhan ng warrant of arrest makaraang mag-cite in contempt. Pinapuluhan ni Senator Dante Marcoleta ang chairman ng Blue Ribbon Committee ang misyon una ni Senator Rodrigo Tulfo na sinibindahan ni Senate President Pro Tempore Rodrigo Estrada at maging ni Senator Ronald Bato de la Rosa yung pag-cite in contempt sa mga hindi sinipot kahit na inisyuhan ng Sabina. Samantala, bagamat nagbito na nga sa pwesto si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at pinalitan na siya ni Secretary Vince Dizon pag-iwan ng Senate Bureau on Committee ukol sa issue ng katiwalian sa mga flood control projects. Sa pagsimula pa lamang ng pagdinig, sinitanan ni Senator Marcoleta ang DPWH sa kabiguang ng sinasabing ghost projects. Sinabi ni Marcoleta na nangako si resigned DPWH Secretary Bonoan na isusumiti ang talaan, subalit ang natanggap lamang nila ay 2 projects. Sa impormasyon ni Marcoleta, nasa 7.2 billion pesos ang ghost projects sa lalawigan pa lamang ng Bulacan na kailangang kumpirmahin ng DPWH sa pagdinig ngayong araw. Pakinggan lang natin itong bahagi na sinasabi ngayon ni Senator Marcoleta ang chairman ng Senate Bureau. Ang DPWH may karapatang mag-blacklist yan sa ilalim ng kanilang pamamahala. Pwede po namin sigurong sabihin na makipagtulungan na kayo. Sa tingin namin, kayo naman ang hindi most guilty. So siguro pwede nating pag-usapan na sa ngayon, iniisip namin, baka para lang maingganyo kayo makipag-cooperate. Sabihin na natin, wala mo ng criminal prosecution. Kasi po, plunder lahat ang lalabas nito. Bilyon-bilyong piso po ito. Kaya kung sakali po na kayo ay ma-prosecute, puro plunder po ito. Alam namin na mabigat ito. Inaasahan nyo ba na kayo lang ang magdudusa dito? Na kung magturo kayo halimbawa ng mas may malalaking pananagutan dito, sino sa DPWH ang may direktang may kagagawa nito? Ituro po ninyo. Sino po sa mga funders, sino po mga politiko na may kagagawa nito? Ituro po ninyo. Kayo ang magiging liability nyo lang, siguro civil damages. Kung papayag kayo, you indemnify the government. Ibalik nyo yung pera na nawala. Patulong kayo sa mga insurance companies na nag-post ng mga bonds para hindi kayo masyadong masaktan. Kung matutukoy pa ninyo kung sino-sino yung mga yan, sa tulong ng Insurance Commission. Ibig ko sabihin, para hindi kayo ang magigitin lang ng leeg, magturo na kayo. Yan po yung gusto namin mangyari rito. Bagamat meron pong nagbigay na ng mga feelers, ngunit hindi namin alam kung paano namin kayo matutulungan hanggat hindi po kayo magsasabi talaga. Meron po talagang sumulat sa amin na nagsasabi na gusto na nilang magtapat. Ngunit, ang sabi nila, nanganganib po ang buhay namin at buhay ng aming pamilya. So kayo po ang magdesisyon dyan. So let's proceed. Sino po ang gustong makapagtanong? So yan ang bahagi nito naging pahayag ni Senator Dante Marcoleta. At ngayon ay panguna itong mga bagong invited resource person at pagkatapos ay sisimula na ang pagtatanong ng mga senador sa mga imbitadong guest ngayong araw. Ito sa Patrol 19, Celio Grego Bueno, para sa impinong metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naging kwarmong tama. DWIC News Catch Up. News Catch Up. Samantala, nakatakdang investigasyon ng Senado kaugnay ng mga anomalya sa NBI. Welcome kay Resigned Director Jaime Santiago. Report mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Welcome sa nagbitiw o nag-resign na si National Bureau of Investigation NBI Chief Jaime Santiago. Ang nakatakdang investigasyon ng Senado kaugnay sa mga anomalya sa kanilang ahensya. Nagpahayag ng suporta si Santiago sa Senate Resolution 81 na inihain
ni Senador Jaime Marcos noong August 19 na nag-aatas sa komite ng Senado na busisiin o reratin yung mga report ng katiwalian sa NBI. Ayon kay Santiago, approve sa kanya ang hakbang upang malaman at makita ng publiko ang katotohanan tungkol sa nangyari sa mga pogo raids o pagsalakay na isinagawa ng NBI. Sabi ni Santiago, handa rin siyang humarap sa pagdinig upang maipaliwanag ang mga irregularidad na sinasabing nangyari pero wala naman talaga. Bagay sa resolusyon, kabilang sa mga iimbestigahan ng umano'y illegal na searches at seizures, maling paggamit ng mga nakumpiskang items at illegal na detention sa mga kinasasangkutan umano ng ilang opisyal ng NBI. Binanggit din sa dalawang liham na natanggap ni Santiago na ngayong taon. Una, yung paratang na humihingi ang NBI Cybercrime Division ng tumataginting na 3 milyong piso kapalit ang pagpapalaya sa ilang suspect na inaresto sa pagsalakay noong June 5. Ang pangalawa ay ang reklamo naman laban sa NBI Special Task Force na umano'y illegal na nagkulong sa ilang Chinese national na iba pang suspect noong Hulyo gamit ang peking search warrant. Patrol number 5 ay iyupan ko para sa implementado ng lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIC News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ Digital News accounts. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Daryl Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng NGCP. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Oh! Karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola. Sa DWIZ 882. Balik tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. With Good your morning. permission. Wala Good morning, pa daw si Direk. pare. Wala pa si Direk. With your permission, With your- paring Conrad at paring Joel. Baka biglang makalimutan ko pa to. Happy birthday kay Emily. Oy, ma'am! 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 Happy birthday, ma'am! Happy birthday, ma'am! Oo. Magkikita ba tayo sa simbahan ngayon? Yan! Yan! Okay. Happy birthday! Wag ka mag-alala. Uuwi ng maaga ito. Happy birthday! Yes! Maaga mo yan. Masarap nung binibili ni Emily na ano yun, yung dinadala niya pag Pasko na cake, rum cake. Rum cake. Okay. Ang susunod mong tanong, kung lilipat si Boy Bibo sa DPWH at siguradong lilipat na. Sino kapalit na? Sa DOTR. Sino kapalit? Ba, maraming marami. Naglalakad? Aba. Sana naman po. Oo. Totoong Mahirap dyan. expert. Alam mo, si Boy Bibo nanggaling sa DOTR, parang running at 80 kilometers per hour lagi. Kailangan yung pumalit. Ang problema, ang sinasabi nga dito ni Andrew, running at 80 kilometers, 100 kilometers per hour ng statements. Hindi nga eh. Kaya nga, yung papalit,
Big shoes to fill. Kailangan Well, eh. mission accomplished eh. Mission accomplished eh. Naibigay na yung dalawang airport eh. Oo. Tapos na. That's it. Tapos na? That's Ayun it, pala. pansit na yun. That's it, pansit. Lagindingan, buhol. Kumbaga, sir. Done. Sir, Done. Sa Aboy. mission accomplished. Dito naman. Yeah, okay. Saan ngayon ang mission accomplished? Dito. Ano asikasuhin dyan? Ba, marami yan. We will now have an integrated program for flood control. Yung mga ano dyan, wala kayo. Blacklisted kayo lahat dyan. Okay. Okay. Paano yan? Yung airport. May issue dyan. Mm-hmm. Ang laki na, meron nagdidemanda sa Supreme Court ng isang grupo ng lawyers daw at ang kanilang concern ay mga OFW. Yan. Dahil tataasan daw yung terminal fee. Terminal fee. Aba, parang nanloloko itong mga to eh. Exempted po ang OFW. Sa totoo lang. Ba't gagamitin niyo pa yung OFW? Huwag nyo na sangkalan yun. Naman. Huwag nyo na sangkalan yun. Oo. Yan mga ganyan na mga pailalim. Pailalim, na trabahong yan. Bakit may paibabaw? Oo, yung susunod na DOTR Secretary, dapat naintindihan niya yan. Yan ang sinasabi ko. Complexities. Kasi yung department niya, napaka-important ng department yan. Crisis po tayo ng transportation. Sabi nga nila, we're on the verge. Naku, malapit na tayo mag-graduate tayo. To upper middle income. Ibig sabihin, umaasenso. Yes. Tignan nyo yung ating transport system, umaasenso ba? Yun ang question. Yung ating jeepney modernization, tigil na. Tinigil. Yung jeepney na yan po, matagal nang sinabi ng mga nag-aaral ng urban planning, na hindi talaga. It's the wrong means of transportation. Inimbento lang kasi natin yan, remedyo. Kaya na naman tayo sa remedyo. Oo. Nung panahon po kasi ng giyera, after the war, marami mga jeep, yung wheelies, na ginamit ng mga kano. Available. Di ba? May mga enterprising. Yan jeep na yan, nilagyan ng bubong. Kasi walang ano yan eh. Binago yung katawan at ginawang pampasahero, tatluhan lang nga eh. Diyan po nag-evolve yung jeep na yan. Remedyo lamang. Hindi po siya talaga pang transportation. Kasi dati wala nang kartela eh. Walang kalesa na nun eh. Aba, akalain mong ginlorify pa natin. Ginawa pang tourism. Exhibit. Tapos sinasabi pa ng mga ibang commentators, it's a symbol of our culture. Ulul! Only in the Philippines yan eh. Only in the Philippines. Paano nagkaroon ng ayoko nga aminin na culture ko yung isang remedyo na naging culture ba yan? Kailangan po mag-modernize ang ating transportation. Paurong eh. Dipadjak. Nakakita ko ba naman meron pa dipadjak? Ano mangyayari? Ako interest ko yung fascination at pagkaka-enamored ni Boy Bibo sa busway. Kasi paabutin na niya sana. Ayun na nga mga problema dyan. Hindi nga, kasi yung busway, nabitin yan. Mabibitin pala yan. Sabi mo nga optics eh. Oo. Napakagandang optics niyan. Tapos number 2, hinahanda niya yan para doon sa mga kakampi nila na gustong mag-take over. Parang yun ang mission niya eh. Diba? Yung airport, yan. Ibibigay sa private sector. Yung busway, ibibigay sa private sector. Eto sa DPWH. Ewan ko kung ano pamimigay dito. Baka marami rin. Marami yun. 800 something billion eh. Na project works. Yung pong ginagawa, halimbawa yung airport na yan, sa dami-dami na improvements, gusto pa nilang i-cancel. Kumbaga, misdeal. Naiya? Yun ang move nila eh. Misdeal daw. Sa dami-dami na nangyari. Ang kanilang argument daw po, etong New Manila, ano tawag dyan? New Manila International Airport. NMIA.
corporation, international corporation, airport. NMIC ba? NMIC, New NAIA. New NAIA. NMIC. Ay nagpo-front loading daw. Ibig sabihin, gusto na nilang taasan yung rates para yung ibabayad nila sa gobyerno ay kukunin na lamang nila doon sa rates. Yun po yung accusation nitong mga nagdemandang ito. Mali. Nakakailang bilyon na ba na inilabas etong San Miguel dyan? Una yung ibinayad sa DOTR. Advance yun. Pangalawa, yung mga investment na nilagay dyan sa airport, puro advance. Paano yung masasabing front-loading? Halatang propaganda yung ginagawa nila. Why? Kasi meron pong interest tayong nakikita dyan. Yun yung Lusutan Group at saka yung Lufthansa. Magkano ba ang kanilang rental doon sa mahigit 200,000 metro kudrado na kanilang nirerentahan dyan? Sa airport, anong tawag dito? Parang development. Ano yun? Yung may-ari ng mga lupa dyan sa around the airport. Airport Development Authority Corporation. Hindi, yung may-ari ng lupa sa around the airport, PADC yata yun Ayan. 226. Ayaw nila ba increase yung kanilang kasalukuyang rent? Ang renta nila, Lease, 65 pesos per square meter. Ang ganito, hindi naman kasalanan yan ng BBM. No? Nagawa po yung kontrata na yan, panahon ni ERAP. Alam mo naman yung LT at saka yung ERAP, di ba? Yan yung sumisingit pa doon sa linya ng mga cabinet. Naalala mo yun? State visit sa US, nakalinya yung mga cabinet members. Si Lusutan, sumisingit doon. Gusto niyang kasama doon. Hindi naman siya official party. Panahon ni ERAP, nagawa yung kontrata na yan, 65 pesos per square meter. Pwede sabihin na natin, at that time, 25 years ago, yun ang talagang reasonable yan. Yan ang rate. Pwede natin fair value, ika nga. And Well, then, it's not really fair. And then sinabi nga na kailangan ng mga ganyan, imbis na dalhin sa Singapore yung mga aeroplano. Tama. Dito na gagawin. Yan po, Lufthansa. 65. Maaari nung 25 years ago, maaring reasonable yan. But here's the magic. Lahat ng kontratang ganyan ng lease, may escalation clause. Ang magic doon sa kontrata nito ay wala yung escalation clause. Ano ibig sabihin yan? Maski mapa Ayala yan, mapa PhilInvest yan, mapa Mega World yan. Lagi pong pag kayo may lease contract, may escalation. Dito yung magic noon. So for 25 years, 65 pesos. Di ba? Sa inflation pa lang, tapos na yon. So ngayon, tinataasan, according to the ADB study, kailangan taasan din yung rental ng lupa na yan just to adjust to inflation. Yun ang ayaw nila, na mag-adjust sa inflation ang gobyerno. Sobra daw taas nung sino ba nakikinabang dyan? Hindi ba Lufthansa? So thus the ops is really para itawaging misdilyan at maritain. Hindi, ang misdeal nila yung sa terminal fee. Ito hindi nila binabanggit sa Supreme Court case. Itong kaso ng Lusutan Group. Ang ano po niyan yung yung Lufthansa Techniques tsaka yung yung pagkain? Yung sila po yung nagke-cater sa Macro-Asia. Macro-Asia. Ayan. Yung mga ibang nagre-renta po dyan, nag-lease sa airport authority dyan, pumayag na sa increase. Huwag ko kayo mag-alala. Bukod tanging sila na lang. Pumayag at ang ginagawa pa ngayon ay nambubuyo pa ng kaso. Kumbaga, gusto talaga isabotahe yung programa ng airport. Yun ang hindi maganda ron. Sa akin. Hindi naman sila papalisin, magtaas lang. Hindi ba reasonable magtaas sa 65 pesos per square meter?
Kumbaga dadaanin nyo sa propaganda, sisiraan nyo yung DOTR, sisiraan nyo yung San Miguel para makuha nyo yung gusto nila. Okay? Magkano daw ba ang increase? Malaki po. Considering na 25 years, walang escalation clause yan. Kumita na. Pero ito narinig ko. Yung Singapore, the same business ng Lufthansa. Yung Lufthansa technician. The same business, yan yung nagre-repair ng aeroplano. Interested sila. Kung ayaw na ng Lufthansa, kami. kukunin namin yan at the rates that you want. Sinabi yan sa DOTR. Ngayon, at with escalation clause. Okay? We can afford that. Ngayon, kung gusto nyo, pwede rin kami doon sa Clark. Okay. Yung offer nila. At yung airport, yung lupa na yan dyan sa NAIA, you can use it for other means. Pero kailangan mo wala yung Lufthansa dahil kawawa yung Singapore, kapag nagpunta sila sa Clark, at nando pa rin yung Lufthansa, di siyempre sa Lufthansa na pupunta, nando sa NAIA. Kasi from Manila, lilipad ka pa ng para i-repair ka and everything. Kaya, saka makakalipad. Kayang-kaya ng Clark yun. At saka they have all the space. At saka kailangan ng terminal na yun sa Clark. Di ba? Kasi Panibago aksyon. Walang nangyayari dun eh. Oo. Tuwan-tuwa doon si Joji pag yun nangyari. Okay. Kaya sila nakapusta ron. Okay. Nako, ganda nito. Ganda ng kulay. Ito! Ayos, ang ganda nung... ayan ba yung ekru ba ang tawag dyan? O top na kulay? Baka top. Bukas natin pag-usapan yung tungkol dito sa mga Ako hindi ko kailangan niya. Kailangan ko to pay. Hindi ko kailangan. Kailangan natin yung mga yung mga parents at saka yung mga coaches, yung mga nag-aaway. Hindi na youth sports yan na maayos eh. Sama ng values. Sama ng values. Yung mga magulang nag-aaway sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Conrad Banal, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, andito na po siya. Magre-report. Ang magre-report si Dennis Antinor Jr. sa Ronda Pilipinas.